Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo magbabalik muli mga kababayan. At ngayon ay meron tayong pag-uusapan mga kababayan, no? Tungkol naman po dito sa West Philippine Sea. At mukhang natatambakan na itong issue na to ng impeachment ni BP Sara mga kababayan. Ay, sumaiba naman tayo. Barko po ng China mga kababayan sumadsad, no, diyan sa Pag-asa Island mga kababayan. So, mukhang ginagaya ng China yung estilo po ng Pilipinas na kung saan ay isinadsad natin yung BRP Sierra Madre mga kababayan, no? Ginagaya ba yan ng China, no, para ma-establish na nila ang kanilang pag-aangkin diyan sa Pag-asa Island? Dahil nga po yung isang barko nila ay sumadsad po dyan. So hindi pa po kumpirmado ng AFP kung yan po ay sinadya o hindi mga kababayan. Ano sa palagay ninyo, no? Sinadya ba yan ng China? Ano ba? Parang testing ba? Testingin natin kung pwede tayong sumadsad dyan. Okay, hindi na nakontento ang China sa pag-angkin sa ating mga isla, mga kababayan. Ngayon naman ay sinusubukan nilang magsadsad ng barko dyan sa Pag-asa Island. Dahil nga po yung Pag-asa Island, mga kababayan, sa pagkakaalam po natin sa ngayon, ay dinidevelop po yan. No? Talaga namang pino-fortification, pinapatindi yung fortification ng Pag-asa Island ng ating gobyerno. Okay. So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, ayan po, paki-subscribe naman po ang ating channel mga kababayan at pa-click na rin po ang notification bell at ang like button po dyan sa ibaba. At muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo, sa lahat po ng palaging nandiyan dyan. No, sa mga nagki-click palagi ng notification at naa-update at sumusuporta po sa atin. Maraming salamat po. No? Paki-like naman po ang ating video. Maraming salamat po. Okay. So alamin na natin ano nga ba itong bagong katarantaduhan ng China mga babae. Sira ulo talaga eh, no? O, umpisa na natin tong balita na to. Let's go. Isang Chinese fishing vessel namataang sumadsad malapit sa Pag-asa Island nitong weekend. Hindi masabi ng Armed Forces of the Philippines kung sinadya ito o dahil sa masamang panahon. May unang balita si China. Ako, sinadya yan, mga babae. Alam niyo naman yung China eh, no? Testing lang, testingin natin kung obra, di ba? Gayahin natin yung gawa ng Pilipinas. Talagang tumataas na po ang tensyon dyan sa West Philippine Sea mga kababayan, no? Dahil ang gusto nga po mangyari ng China ay sakupin na nila lahat ng isla natin dyan, no? Halos nandun na sila mga kababayan sa shoreline ng ating mga karagatan, ng ating mga isla, no? Shoreline ng ating bansa mga kababayan, yung ginagawa nila. Matindi po itong ginagawa na to. No, kung hindi po dahil dyan sa mga nakaraang administrasyon, no, na pinabayaan nila itong mga isla na to, pinabayaan nila yung mga activities ng China, hindi po mangyayari yan mga kababayan. No, hindi mangyayari na makakapasok ng ganyan ang China dyan at hindi rin mangyayari na makapagtatayo sila ng kanilang mga artificial island, no, na mayroon pong mga military bases na mga kababayan. Kasalanan po nila yan, no? Tapos isisisi nila sa Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan sila magaling, no? Yung kasalanan nila isisisi nila sa iba, 'di ba? Gaston. Nitong Sabado sa gitna ng masamang panahon, namataan ng mga mangingisda sa Pag-asa Island ang fishing vessel na ito na sumadsad sa mga bahura wala pang 2 kilometro mula silangan ng Pag-asa Island. Wala pang 2 kilometro. Imagine ninyo kung gaano kalapit yan mga babayan. Ayan, Island LGU, low tide noong sumadsad ang barko na sa kanilang pagkakakilala ay bahagi ng Chinese fishing militia. Anong ginagawa niyan dyan? Di ba? Anong ginagawa niyan dyan?
Kahit pa sabihin nating low tide, wala silang karapatan na pumasok dyan sa lugar na yan sa Pag-asa Island. 'Di ba? Illegal yung kanilang pagpasok dyan. Dakong alas 5:30 ng hapon, natanggal din daw ang barko nang hatakin ng dalawang kasamahang fishing vessel. May mga naiwan pa nga doon na parang floating buoy o floating anchor na tinatawag nila. Hindi rin nila Nag-iwan pa ng floating boy, yari na tayo dyan. Kanila na yan. mapuntahan ngayon kung anong malakas doon yung alon. May humilang dalawa na Chinese fishing fishermen. Tapos ang ano nila ay patras yung hila nila nung napahurang barko. Kinumpirma ng Naval Task Force 42 ng AFP ang pagkakasadsad ng barko sa eastern reefs ng Pag-asa Island. Hindi masabi ng AFP kung ang Chinese ship ay sumadsad dahil sa masamang panahon o sadyang isinadsad. Ang residente na si Larry Hugo ang isa sa mga nag-report tungkol sa Chinese vessel. Yan ang maganda, mga babayan, no? Yung mga mangingisda mismo natin, ang mga nagre-report. Yan yung sinasabi natin noong nakaraan, no? Na suportahan nila itong mangingisda na to, no? Yung mga kababayan nating mangingisda, dahil isa yan sa makakatulong sa kanila. 'Di ba? I-training nila, no? Suportahan nila. Gamitin nila parang mga asset diyan sa karagatan. Kung kulang tayo sa mga barko, no, na magro-ronda diyan, at least meron tayong mga mangingisdang umiikot na nagre-report sa kanila. 'Di ba? Alam natin 'yung nangyayari. 'Di ba? 'Yun ang maganda diyan eh. Tapos magkaroon tayo ng mga maliliit na barko na pangpatrolya diyan. 'Di ba? Dapat talaga, no, 'yun ang gawin ng ating Department of National Defense, ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy. 'Di ba? Gawin nila 'yan. Mapapatibay natin ang depensa diyan po sa mga isla natin. Ang picture nito'y kanyang ipinost sa kanyang social media page. Pangamba niya, baka ginagaya raw ng mga Chino ang sadyang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayun na iyong nga. shoal. Oo. Rumisponde rin daw ang PCG sa Pag-asa para makumpirma ang ulat mula sa mga residente at kung posibleng tulungan sana ang Chinese ship. Nako, tutulungan pa, no? Grabe talaga. Dapat ang ginawa ng Philippine Coast Guard pagka ganyan, no? Hulihin ka agad. Kaya siguro hinatak agad ng mga kasama nilang barko yan eh. Sa takot na hulihin sila. 'Di ba? Excuse me, hindi po ganyan ang Pilipinas, no? Sumusunod sa batas ang Pilipinas. 'Di ba? Pero kung ako yan, ako po, no? Marami sa mga babae natin ang galit na sa China. Diyan sa mga barko na yan ng China. Kung may mahuli talagang ganyan, na illegal na pumasok, no? Talaga namang kunin yung barko niyang mga yan. Natas yan yung gawing target ng ng mga balikatan exercises yan ng palubugin. O kaya gamitin natin laban sa kanila. 'Di ba? Gamitin nating pampatrol yung mga barko na mahuhuli natin diyan sa West Philippine Sea. Mga barko ng China. Illegal eh. 'Di ba? Yung ibang bansa, winawasak yan eh. Binabangga yan eh. 'Di ba? So, ganun din dapat katindi ang Pilipinas. Na-report din po yan ng mga local fisher folks sa authorities. So, eventually may naging actions po ang ating Coast Guard, which is na pinuntahan po nila, nag-deploy po sila ng force sa nila para i-check. Nag-inspeksyon naman sa Balabac, Palawan si Defense Secretary Gilbert Teodoro para sa planong pagtatayo roon ng airbase at naval station. Recognized international sea lane ito. So minsan dumadaan talaga dito ang mga Chinese vessels. At ito, pag hindi nadama or hindi nagkaroon ng presence dito, napakadali na abusuhin ng foreign influence and other inappropriate and illegal activities dito. Yun na nga, 'di ba? Ganyan-ganyan yung nangyari no nakaraan na kung saan nawala yung presensya natin diyan sa West Philippine Sea, no, sa Scarborough Shoal. Nawala yung presensya natin. Kaya yung China, nagawa ng China yung gusto nilang gawin diyan. 'Di ba? Nakapagpatayo sila ng artificial island, nakapagpatayo sila ng mga military bases diyan. 'Di ba? Yun yung problema eh. Pinabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Kaya nakapasok sila diyan. 'Di ba? Napakalaki, mga babayan, ng naging kapabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Kaya nagawa ng China yan dyan.
Nag-inspeksyon naman sa Balabac, Palawan si Defense Secretary Gilbert Teodoro para sa planong pagtatayo roon ng airbase at naval station. Recognized international sea lane ito. So minsan dumadaan talaga dito ang mga Chinese vessels. At ito, pag hindi nadama or hindi nagkaroon ng presence dito, napakadali na abusuhin ng foreign influence and other inappropriate and illegal activities dito. Isa ang Balabac sa mga lokasyon para sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika, kung saan bibigyan ng access ang mga Amerikano sa mga base militar sa Pilipinas para sa pagsasanay at sa humanitarian and disaster relief effort. Ang Reciprocal Access Agreement naman sa pagitan ng Japan at Pilipinas lusot na sa National Diet o Parliament ng Japan. Sa ilalim ng RAA, papayagan ang pagpapadala ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas at mga sundalong Pilipino sa Japan para sa joint military drills. Naunang naaprubahan ng ating Senado noong Disyembre ang RAA na katulad ng VFA o Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Kabilang mga ito sa mga hakbang para protektahan ang ating soberenya sa gitna ng mga banta sa ating teritoryo, lalo sa West Philippine Sea. Sabi ni PCG Commodore at spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ipagpapatuloy ng mga susunod na administrasyon ang kasalukuyang paninindigan sa paglaban sa ating teritoryo. Ito ang unang balita. Di ba, mga babayan? Yan dapat ang ginagawa ng ating gobyerno. No? Pinapatibay natin ang presensya natin dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Samantala, nagalit po itong si Secretary Gibo Teodoro at sinasabi nga po na tinatarget ng Chinese propaganda ang Pilipinas. Okay, so alamin natin yung mga babayan dito po sa balita mula sa News 5. Naniniwala si Defense Secretary Gibo Teodoro na delegasyon ng Pilipinas ang target ng Chinese propaganda sa idinaos na Shangri-La Security Summit sa Singapore. May mensahe rin siya sa China na pinalalabas na sunod-sunuran lang tayo sa Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Ano yan, mga babayan, ganyan talaga strategy ng China, no? Parang sisiraan nila yung bansa. Walang pinagkaiba yan, no? Doon sa mga DDS, mga babayan, di ba? Ganyan-ganyan yung strategy nila. Parehong-pareho po, yung tawag natin dito, yung format, parehong-pareho eh. Di ba? Chinese interlocutors. Thank you for the propaganda spills disguised as questions. Basag sila dyan eh. Matapos tablahin ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang anyay propaganda question ng Chinese officials sa katatapos na Shangri-La Dialogue sa Singapore, sinabi ng kalihim na tila sila ni AFP Chief of Staff Romeo Brawner ang sinadyang kuyugi ng mga Chinese reporters sa forum. Umpisa pa lang daw kasi ng summit, sila ang madalas binubuntutan ng Chinese press. Ganun talaga. Kami lang ni General Bronner ang tinarget sa lahat ng mga delegado sa mahigit 60 countries. Pag may mga meeting ako, kasi sunod-sunod, sagaran talaga yung meeting at saka interview. So minsan sa lobby na lang. Hindi naman sila lumalapit, pero binibideo ko. Matagal nang inaangkin ng China ang halos kabuuan ng South China Sea, pero pinawalang bisa na ito ng 2016 Arbitral Award na iginawad sa Pilipinas. Tingin ng Beijing, ginagamit lang ng Amerika ang Pilipinas sa proxy war nito para kontrahin sila at magsimula ng tensyon sa riyon. Bagay na pinabulaanan ni Teodoro sa Shangri-La Forum. Parang gusto nilang palabasin, natuta tayo ng mga kababayan. Sunod-sunuran tayo sa Amerika. Diba? Kaya nga gustong-gusto nila yung dating Pangulong Duterte dahil yuko sa kanila eh. Ang problema, hindi nila napayuko yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kagustuhan nila, hindi nila napasunod. Diba? Kaya nga ganyan yung kanilang ginagawa eh. Diba? Hindi raw interes ng Amerika ang sinusulong ng Pilipinas. Sinisiraan nila yung Pilipinas sa buong mundo. Ganyan yung strategy na ginagawa nila. Kundi ang karapatan natin sa West Philippine Sea. I would like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawi. Yan, mga babayan. No? Makikita natin kung paano tayo siraan ng China sa buong mundo.
'Di ba? So kaugnayan nga mga kababayan, ito nga po yung patapos na. No, yung pagpapalakas ng AFP sa Pag-asa Island. Isama na natin tong balita na to mga kababayan. Patapos ng ilang pasilidad ng militar sa Pag-asa Island sa kabila ng pag-aaligi doon ng mga barko ng China. Iginit ng pamahalaan na handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa iba't ibang bansa para sa resolusyon ng issue sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Pinalalakas pa ang military capability sa Pag-asa Island kung saan may tinatayo ritong hangar na gagamitin para sa iba't ibang asset ng Armed Forces of the Philippines. Mayroon ding control tower para sa air operations sa isla at magsisilbing opisina ng Tactical Operations Group ng Philippine Air Force. Sabi ng AFP Western Command, patapos na ang konstruksyon ng mga naturang pasilidad na kasama sa AFP Modernization Program. And it is already 90% completed, so we are looking at this year for the completion of that facility in Pag-asa. Ilan lamang ito sa mga proyekto sa Pag-asa Island na nagpapatuloy sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa bisinidad. We have to deliver the necessary services and supplies for the completion of all our projects here in KIG. Hindi lang sa Pag-asa, lahat ng occupied islands natin. Sa The Manila Dialogue on the South China Sea naman, iginiit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasabay ng pagsusulong ng diplomasya at mapayapang resolusyon. Sa mensahe rin ng Pangulo na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nitong makikipagtulungan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa pagpapairal ng rule of law. The Philippines will continue to work with ASEAN member states and China towards the early conclusion of an effective and substantive code of conduct in the South China Sea. Along with this, we will continue to publicly stand on the foundation of international law, UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. Panawagan naman ni National Security Advisor Eduardo Año na magkaisa ang bawat Pilipino sa pagsusulong ng ating karapatan, katuwang ng mga hakbang ng pamahalaan. We face a choice, either uphold a world governed by rule of law or risk a return to a world governed by power alone. But for us peace-loving nations, the South China Sea should not be an arena of conflict, but it must be a sea that springs cooperation and prosperity without sacrificing our sovereignty, sovereign rights, territorial integrity, and jurisdiction. Tiniyak din ni House Speaker Martin Romualdez ang suporta ng mga mambabatas sa pagpapalakas ng militar at Coast Guard para Yun dapat, 'di ba? protektahan ang seguridad ng bansa. 'Di ba? Yun dapat, no? Hindi lang po Kongreso, maging Senado dapat, 'di ba, mga kababayan? Sayang lang natalo si Tol Tolentino dahil isa 'yan, no, sa talaga ng mga makikita nating naikipaglaban, no, sa China pagdating po diyan sa karapatan natin sa West Philippine Sea. 'Di ba, mga kababayan? So ano masasabi niyo po dito sa ating balita ngayon? Ay, comment nyo na lang po dyan sa ibaba yung mga opinion na ating yung pag-usapan. Alright? So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Shoutout ulit tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, It's on Balls TV. Peace. ML.